Ang hapon po mga kapatid sa pananampalataya. Muli, nandito na naman ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God para ipangaral ang mabubuting balita sa ating lahat. Nandito po muli ang ating pastor at unang sugo sa ating kapanahunan, si Manong Leonides. Alright. Babati ko sana kayo ng magandang umaga, magandang hapon. Pero wala pang magandang umaga. Noong pang-unang panahon, ang dilim daw ay napasailalim ng sukdulan, nakadiliman, ang lumaganap sa buong lupain. Kaya tayo ang gumising na, sabi ng Panginoon. Basahin mo, Isaiah 60. Dahil kayo tulog pa, wala kayong kamalayan sa mga nangyayari. Nililipon na Diyos ang tao. Pero kayo mga relisyon, nagtuturo ng kasinungalingan. Kaya di magising mga tao. Ang dami nang namamatay. Ako pa rin nagliligtas. Dahil wala kayong kamalayan sa mga nangyayari sa ating kapanahunan. Isaiah 60. Pamagat. Ang paghiganti at pagliligtas ng Panginoon. Okay, yun lang pamagat. Maghiganti ng Diyos sa mga taong may ayaw sumunod sa patakaran niya o batas o palatuntunan. Naghiganti siya. At pagpapalain ang mga sumunod. Sito mo. Ikaw ay bumangon, sumilang ka. Kayo ay bumangon, sumilang kayo, sapagkat ang inyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa inyo. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo. Ano yung dilim na tumakip sa lupa? Yan ang sinasabi na wala pang umaga. Kasi nagtakip sa lupa ang dilim. Alam nyo, kadiliman, kasamaan na nagaganap sa mundo babaw. Dahil ang tao, ganito ang pag-uugali. Sabi ni Pablo, mayayabang na. Basahin mo. Pangalawang unang Timoteo 3:1. Pangalawang Timoteo 3:1. Dati ang tao, paano mapanganib? Mo ito sa mga huling araw. Pangalawang Timoteo 3:1. Datapwat alamin mo ito, nasa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Di ba mapanganib ang panahon natin ngayon? Baha, lindol, pagguho ng mga lupa, at pagputong ng mga bulkan, at paglaganap ng mga sakit na di ba papagaling ng mga doktor. Hindi ba yan ay panganib? Yan. Nagdudulot na walang magandang umaga. Kaya hindi ko kayo mabati na magandang umaga dahil nagsakip ang dilim sa lupain. Ituloy mo. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Yan. Mahal lang nila sarili na. Hindi na mahal ang kapwa. Basta kumita sila ng ang pera, kahit na anong sakit, lilinlangin nila ang walang malay sa sakit. Lalo mga doktor, yung gobyerno, kahit na walang sakit ng tao, bibigyan niya ng sakit dahil sa vaccine ng COVID. Kaya maraming namatay dyan sa COVID na yan dahil sa may nagkakapirahan yung vaccine na yan. Ito mo. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin, sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Yan ang panahon mapanganib. Walang kabanalan dahil materyoso yung pag-iisip, materyoso yung pag-uugali, pati pagsamba. Materyosong uri ng pagsamba. Ang mga aral ng mga pastor, mga bulaang pare, bulaang pastor, nililigaw ang mga tao. Yan ang dilim na tumakip sa lupa. Tuloy mo. Walang katutubong pag-ibig. Wala kayong pag-ibig sa iyo kapwa. Basta kumita kayo ng pera. Sige, droga dito.
Pusar lang dyan. Kung hindi mag-push, patay ninyo. Kapag nag-push naman, pag lumabag, patay din ninyo. So, anong klaseng mundong ibabaw nito? May liwanag pa ba yan? Lahat panluluko. Kahit na sa mga pagsuri ng mga sakit, mga doktor, panluluko. Dahil ninyo alam mga sari-sari sakit na nakasulat sa Biblia na umiiral sa ating kapanahulan na yan ang pagpatay ng tao at paghiganti sa taong makasalanan na sinabi kanina. Ito na mo. Mga walang paglulubag. Walang paglulubag na gumawa ng masama. Paninindikato, pang-i-scam, pandaraya, pandarambong, panulisan. Dahil yung Pilipinas, ibinalita noong 1990, Philippines is the most corrupt country in the world. Totoo ba kaya yon? Na yung balita sa media? Alright. So, kung totoo yan, talaga corrupt ang Pilipinas. Koruptor. Dahil maraming mga sindikato na pinayal ito para kumita na salapi. Pandaraya, pandarambong. So, tuloy mo. Mga palabintangin, Ay, mga walang pagpipigil Ano sa yung sarili. Ano yung palabintangin? Pati totoo, sinasabi niyo kamalian. Pati banal na espiritu, sabi niyo demonyo. Paano ngayon? Magliliwanag pa. Kung ganyan ang pag-ugali niyo. Ano pa? Walang pagpipigil sa sarili. O, sige. Mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. So, walang pagpipigil. Dahil di mapigilan yung sarili niyo sa kalayawan ng laman. Sinusunod niyo ang kapritsyo ng inyong laman. Iskarsyon dito, iskarsyon doon. Party dito, party doon. Lasingan dito, lasingan doon. Yan ang ginugugol niyo, ang inyong mga kalakasan na walang kabuluhan. Sabi na Diyos, na hindi niyo alam na sa oras na yan, ay mamamatay na kayo. O saan kayo pupulutin? Langit o impyerno? Yan ang hindi niyo alam. Sige tuloy mo. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa sa mga maibigin sa Diyos. O see? Yan ang problema ng Espiritu. Mula noon hanggang ngayon, mahilig kayo sa kalayawan ng laman na yan ay kaaway ng Diyos. Dahil yan nakasulat doon sa Roma 8. Magmula 4, diretso. Ituloy mo pa yan. Tuloy ko muna to lang. Na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. O nilayuan mo niya yan, mga artista, mga nagdadrama lang sa altar. Akala nyo totoo yung kayang inyong pagsamba. Pero yan ay sinusunod lang ninyo ang kalayawan ng laman ninyo na wala namang katotohanan. Ano sinasamba ninyo? Espiritu o rebulto? Espiritu o tao? Ano sinasamba nyo? Yung tao na nagdadrama sa altar. Hindi banal na espiritu. Dahil ang banal na espiritu, yan ang isinugo ng Diyos na mangaral sa iglesia. Ito lang mo. San Juan 14:26. San Juan 14:26. San Juan 14:26. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagayang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Oh, meron ba yan? Espiritu Santo? Na siya mangaral? Kung wala yung Espiritu Santo, peke yung relihiyon nyo. Kaya wag na ninyong bubulayin ng mga tao. Lalo-lalo ng mga iglesia ni Cristo. Sabi nila sila totoo na iglesia. Ang totoo iglesia ay ito. Unang Korinto 12:27-28. Yan ang tunay na iglesia ng Diyos. Unang Korinto 12:27 hanggang 28. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una ay mga apostol, ikalawa ay mga propeta,
Ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. O yan ang tunay na iglesia ni Kristo, hindi yung iglesia ni Manalo. Binabago lang ninyo ang inyong sarili, pero wala namang pagbabago. Iglesia ni Manalo, tapos mag-iglesia ni Kristo. Ano ba? Talaga totoo. Iglesia ni Manalo, iglesia ni Kristo. So, huwag nyo lililangin ang istorya. Dahil ang original na founder ng iglesia ni Kristo, hindi si Kristo, kundi si Manalo. So, ngayon, ba't binago nyo? Dahil sa debate na tinamon ninyo sa akin noong 1975, na kinakadebate nila ako dun sa Bungkada Tarlac, at walang Manalo. So, ngayon, pwede magdebate tayo ngayon. Kung tunay na kayo ay iglesia ng Diyos, palitawin nyo ang banal na espiritu. At palitawin nyo ang sugo. At palitawin nyo ang Ama. Dahil yan ang sinabi niya doon sa awit 99:5. Yan ang hinanap ng Diyos. Nasambahin nyo siya sa kanyang tungtungan. Awit 99:5. Ibunyi ninyo ang Panginoong nating Diyos at magsisamba kayo sa harap ng kanyang tungtungan. Siya'y banal. O sige, dahil ang Diyos ay hindi tungtong sa simbahan na gawa ng tao. Templo na gawa ng tao. Ang tunay niyang templo ay tao. Gaya ni Jesus, siya ay tao pero templo ng Ama at templo ng mga banal na espiritu. Kaya ngayon, hanapin niyo yung templo na yan. Doon kayo sumamba. O, maliwan na. Dahil yun, sinabi niya doon sa Isaiah 66:1. Ang Diyos ay hindi tumatahan sa templo gawa ng tao, kundi doon sa sinaysay ni Pablo doon sa Corinto 3:16. Unang Korinto. Hindi. Yung Isaiah muna. Isaiah 61. Ay, 66:1. Isaiah 66:1. Pamagat. Ang hindi tapat na pagsamba ay sinumpa. O, sino nyo? Yun lang mabagat. Sinusumpa. Yung mga sumasamba na hindi tapat na pagsamba. Sige, tuloy mo. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan, at ang lupa ay aking tungtungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? At anong dako ang magiging aking pahingahan? O, sige. Yung magsinungaling na tao, siya ang kapahinga niya. Doon siya magpapahinga. Doon siya tutugtog sa sinungaling. Alright. Kung basahin ninyo doon sa unang Corinto 3:16, kung sino mga templo ng Espiritu Santo, sila ang tunay na luklukan ng Diyos. Unang Korinto 3:16. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito'y ay kayo. Kasi, sino yung mga templo? Yung mga ginagamit ng Espiritu sa ating kapanahunan, yun ang tunay na kanyang templo at doon nyo siya sambahin. Dahil yan ang sabi ni Jesus, San Juan 4:22 hanggang 24. San Juan 4:22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Hindi ba Biblia? Pero ginagawa nyo sinungaling ang Biblia.
Dahil binabago nyo letra at binabago nyo ang interpretasyon ng Biblia. Hindi yung original na interpretasyon na siya ang King James Version. Ayaw nyo King James Version dahil hindi nyo maintindihan ang mga kalinghagan na manasulatan. So, mag-isip-isip kayo dahil ang parusa ay dumating na sa taong masuwayin. Kaya naglagay na sakit, kamatayan. Dahil yan nakasulat sa Biblia. Deuteronomy. Deuteronomio 28:58. Ang pasya ng Diyos ay nagaganap na. Nalipulin lahat ng mga tao na makasalanan. Deuteronomio 28:58. Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito na nasusulat sa aklat na ito upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalang ang Panginoon mong Diyos. Kung magkagayoy, gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa iyo at ang salot sa iyong binhi, malaking salot at totoong malaon, at kakilakilabot na sakit at totoong malaon. Hindi ba yan nagaganap? Pati doktor, hindi na niya alam ang hiatol niya sa makasakit na yan. Maraming tabletas, injection, bakuna, kaligtasan daw. Wala naman naliligtas na tao, lalong lumala. Dahil ang doktor, ito ang sinabi ni Pablo sa mga doktor. 1 Corinto 1:19. Unang Korinto 1, 1:18 muna lo. Sige. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangagpahamak, nangapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Alright, ano ang cross na pinapasan ni Kristo? Tungkulin niya sa Diyos ay pinapasan niya hanggang sa mamatayan sa cross. Yung tungkulin na yan, yan din ang papasanin natin, yung cross ni Kristo. Para matigilan yung sinasabing penitensya na ginagaya ng mga pare. Magpasan-pasan ng cross. And walang kabuluhan yan. Ang tunay na penitensya ay ikalat mo ang ebanghelyo ni Kristo sa lahat ng mga tao. Yan ang tunay na penitensya. Tuloy. Pagpasan ng cross. Tuloy mo. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang iskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? See? Yung mga gawa-gawa ng doktor na karunungan sa medisina, hindi ba kamangmangan sa Diyos lang? Anong pinili ng Diyos para maligtas ang tao? Mga herbal lang, pwede na. Sige, tuloy mo. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanglibutan ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisisampalataya. See? Basta manampalataya ka, maliligtas ka. Ano man sakit mo, huwag nang isali ang doktor. Basta manampalataya ka lang. Sa mga sinasabi ng Diyos dito, gagaling ka. Ano pa? Sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral, ang mga Hudyo nga ay nagsisihingi ng mga tanda at ang mga Grego ay nagsisihanap ng karunungan. Datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus. O yun, ang kalungan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya niyo siya. Dahil siya ay magbibigay ng biyaya sa mga maniniwala. Pagbaba niya mula sa langit, tatanggapin natin ang mga biyaya ng kapangyarihan ng mga panggagamot. At ikaw ngayon ay tinatawag na faith healer. Hindi albularyo ha. Iba ang albularyo sa faith healer. Iba naman ang faith healer sa tinatawag na Mexico o Encantador. Dahil maraming mga Encantador na lumitaw na nagpapakita ng mahimala ng pagpagaling pero hindi na mapantayan yung karunungan ni Kristo. So, anong ginawa ng Diyos? Ituloy mo. Na sa mga Hudyo ay katitisuran
at sa mga hintil ay kamangmangan.